Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisinghan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos sa totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang,
ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng mga langit, ako ay naroon na. Maging ng ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako na ang lupa ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo at ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligayan niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang Amang Mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailanpaman.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. Madalas ko pong naipapaliwanag ito sa aking mga homilya, pero mga kapatid, ngayon po ay isang dedicated solemnity para sa Santissima Trinidad. At maganda pong maunawaan natin ang kaugnayan ng Santissima Trinidad sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung merong tatlong persona sa iisang Diyos, ano ba epekto nito sa atin? Yan po ang ating pong pagninilayan ngayong gabi. Pag nag-aantanda tayo ng krus, sinasabi natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, marami po ang nagsasabi na sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Bakit natin hindi sabihin sa ngalan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo? Sila naman iisang Diyos, kaya mali po iyon. Kapag ka nag-antanda kayo ng krus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasi hindi lang naman ang Espiritu Santo ang Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Ilan ang Diyos? Ilan? Very good. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, para mabuhay-buhay kayo. So, iisa lang ang Diyos. Marami na po akong paliwanag na ginawa rito, pero mga kapatid, magandang maunawaan natin kung ano ang epekto sa atin ng Santissima Trinidad. Mga kapatid, sinabi po ni G.K. Chesterton, isang katolikong manunulat, na kapag ang Santissima Trinidad ang puso ng ating pananampalatayang katoliko, kaya hindi natin lubusang maiintindihan ang ating pananampalataya. Marami po sa inyo rito tumanda ng katoliko. Naintindihan nyo ba lahat? Hindi. Ako po ilang taong nag-aral sa seminaryo, naintindihan ko ba lahat? Hindi. Pero mga kapatid, sinasabi po ni G.K. Chesterton na ang misteryo ay hindi iniintindi kung hindi isinasa buhay. Ang misteryo ay hindi inuunawa, iniintindi, kasi di natin mauunawaan yan kundi isinasa buhay. Kaya po mga kapatid, sinasabi niya, ang mga ibang relihiyon na sumulpot, na gawa ng tao, madali lang intindihin yan. Bakit maraming sumasama sa dating daan? Kasi the late Eli Soriano gives the impression that the Bible is easy to understand, which is not. Iglesia ni Cristo, naintindihan nila. Kaya nila tayo binabatikos. Kasi yung pagkakaintindi nilang ang ini-impose nila sa atin. Pero mga kapatid, mapapansin nyo, itong mga nabanggit kong example, nakaregister sa SEC yan. Securities and Exchange Commissions. Ano nakalagay sa kanila? Incorporated. The Catholic Church is not registered because it is the one true church. At walang nakadugtong na incorporated. Bakit? Ano ba yung mga incorporated? Gawa ng tao yan. Ang simbahan, itinatag ni Kristo. Si Kristo ba ay tao? Tao si Kristo. Pero siya rin ay Diyos. Kaya po mga kapatid,
Ito pong misteryo na ito ng Santissima Trinidad ang dapat nating pag-uukulan ng pansin sapagkat yan ang puso ng ating pananampalataya. Marami po akong example na pwedeng ibigay, pero ang pinakamagandang example po ay naibigay ni Scott Hahn sa kanyang aklat na First Comes Love. Ang sabi po doon sa kanyang aklat na iyon, ang Santissima Trinidad ay isang pamilyang nagmamahalan. Ama, Anak at Espiritu Santo. Sila po ay isang pamilya na nagmamahalan sapagkat para ikaw ay umibig, hindi ka pwedeng nag-iisa. Kinakailangan may nagmamahal at may minamahal. At yung nasa pagitan nila ay pag-ibig. So minamahal ng Diyos Ama si Jesus. At si Jesus ay minamahal ang Ama. At ang pagmamahal sa pagitan nila ay Espiritu Santo. Marami na sa inyo rito ang na-in-love at lahat naman tayo ay na-in-love na. At kapag ka na-in-love ka, lahat ng bagay sa iyo ay maliwanag. Lahat ng bagay ay maganda. Yung pangit, gumaganda. Yung nakakainis, nakakatuwa na. Yung tamad na tamad ka sa trabaho, pagka ikaw ay in-love, ganadong-ganado kang pumasok. Kapag ka ikaw ay in-love, ikaw ay creative. Kapag ka ikaw ay in love, naiisip mo lahat ng positive. God is love. At yung pag-ibig na ito sa pamilya ng Diyos ay hindi niya sinarili. Yung pag-ibig na yan ay umusos sa atin. Alam niyo ba yung salitang umusos? Sumubo. Alam mo, pagka sinaing, di ba? Pagka niluluto yung sinaing, sumusubo yan. Ano ibig sabihin? Nag-overflow. So yung overflow ng pag-ibig na iyan ay napunta sa ating pong paglikha. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, but the crowning glory of His creation is us. Pero bilang mga tao, mga kapatid, bumitiw tayo sa pag-ibig na ito. Kaya ano po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Ipinadala niya si Jesus para ibalik tayo sa pag-ibig na nawala. Kapag kami minamahal kayo, at lumayo sa inyo, ang mararamdaman nyo lang, bumalik ka na please. Gustong-gusto mong mapap sa iyo yung iyong minamahal, lalong-lalo na kung siya'y napariwara, kung siya po ay naligaw, kung siya po ay nawalan ng direksyon. Ganun na nagmamahal. At yung Diyos ganun. Kaya nga mga kapatid, the famous Bible verse na nakadikit sa mga sasakyan, John 3:16, for God so loved the world that He sent His only begotten Son. Para saan? Para tayo akayin muli sa pag-ibig na iyon at manatili tayo sa pag-ibig na iyon hindi lang sa buhay na ito, kung hindi magpa sa walang hanggan. Kaya po mga kapatid, sa lahat ng mga liturhiya ng simbahan, ito po'y nagsisimula sa pag-aantanda ng krus at pananalangin sa Santissima Trinidad. Halimbawa, ang batay bininyagan. Si James, nandiyan ba si James? Si James na sakristan, bininyagan yata yan, 2006. Siguro si Mons Angel lang nagbinyag. Sasabihin sa kanya, James, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kabilang ka na kauli sa pamilya na yan. Nandyan na uli yung membership mo. Pero kailangang i-maintain mo yan. Kasi at the end of our life, sasabihin uli ng pari, paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So at the beginning of our life and the ending of our life here on earth, it's still God. It's still the Holy Trinity that matters. At tayo babalik sa Kanya. Mga kapatid, sana po ang pagsumikapan natin gawin habang tayo ay nabubuhay, aside from fulfilling our dreams, sana pagsikapan natin na sa katapusan ng buhay na ito, doon tayo bumalik sa original na pag-ibig na pinagmulan natin. Doon tayo bumalik sa unang pamilya na nagmahal sa atin. Doon tayo bumalik sa pamilya na laging nakasubaybay, na laging umaagapay,
na laging tumutulong sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, huwag tayong bumitiw sa pag-ibig ng Santissima Trinidad. Mahal tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Tandaan niyo yan. Sana po mga kapatid, pahalagahan natin ang pag-ibig na ito at manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang may likha sa pamamagitan ni Jesucristong tagapagligtas, kasama ng Espiritong ating patnubay. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagtawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit, at upang makatugon tayo sa kanyang pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagliligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus, at para sa lakas ng makasunod sa Kanya, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa paggabay sa atin sa mga madidilim na sandali ng ating buhay, at sa pagdudulot sa atin ng kagalakan, pasalamatan natin ng banal na Espiritu, at para makamit natin ang kanyang karunungan at lakas, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa mga magulang upang mapalaki ang kanilang mga anak sa pananampalataya, pasalamatan natin ang Panginoon, at upang ang mga ama ay matulad sa Ama sa langit, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha, pagliligtas at paggabay sa atin, pasalamatan natin ang Santissima Trinidad, at upang sa pagsasalo sa hapag ay magkaisa tayo, kung gaanong mayroon lamang iisang Diyos, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Kami naway magkaisa sa pag-ibig at igalang at pagkakaiba ng bawat isa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagkadiyos mo, anupat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin namang sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-ira ng bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsuong ito, kasaptawan sa dugo ng Panginoon Kristo, tanggapin naman namin sa pakikinabang ang buhay na walang hanggan. Panginoong Kristo, anak ng Diyos ng buhay, sa kalooban ng Ama kasama ng Espiritu Santo, binuhay mo sa iyong pagkamatayan sa libutan, pakundangan sa iyong banal na katawan dugo, iadya mo ko sa tanang aking kasalanan lahat ng masama. Gawin mo kayo musunod lagi sa iyong mga utos, at huwag mo ipahintulot na ako'y mawalay sa iyo kayo. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus Christi, Custodian et Vitae. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po. Lalapit po ang mga ama para sa pagbabasbas. Father's Day.
Lumapit po ang mga tatay dito po sa harap at magsitayo po ang lahat. Sige po, lumapit na po ang mga ama. Sige po, dito po kayo sa harap. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito pinararangalan namin ang mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga mabubuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya't pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkarooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at ng taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga ama. Happy Father's Day po sa inyo. Daddy, Happy Father's Day. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.